Sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi po dito, asahin muli natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kamangmangan sa kanila na napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwala ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong, saan naroon ang eskriba, saan naroon ang pagmatuwid sa sanglibutan ito? Hindi ba niya ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yaman ang karunungan ng Diyos ay hindi na kilala ng sanglibutan. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalag na ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pag-aaral. Kaya po tayo, bilang po tayo nagpapatuloy sa mga ginawa nung sinubo ng ating dakilang Panginoon ang kanyang 12 alagad. Kasi di ba, 12 alagad po yan. Naparoon si Judas Iscariote sa kanyang kalagayan. Pagkatapos noon, dahil kulang sila ng isa, nagpalabunutan sila at nakuha na si Matias bilang tahalili. Nagpatuloy na po sila nangaral ng salita ng Diyos. Subalit marami pong sakripisyo ang dinanas nila. Ang iba po ay nangamatay dahil sa pinugutan ng ulo. Ang iba'y pinahirapan, ibinilanggo. Maraming mga pangyayari nangyari sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Na kung paano ang ating dakilang Panginoon namatay sa kahirapan, ganun din ang dinanas ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga alagad. Kaya po dito sa bagay na ito, kinalulugdan po ng Diyos ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kung titingnan po natin, kamangmangan po sa sanglibutan ang pangangaral. Bakit po? Dahil noon, ang ating dakilang Panginoon namatay sa krus. Parang akala nila, kriminal yan, bakit ka mananampalataya dyan? Inahirapan na nga kung ano-anong mga ginawa sa ating dakilang Panginoon. Hindi nila kasi nakilala na yun pala ang bugtong na anak ng Diyos. Pero kung titingnan mo sa mga panahon natin ngayon, dalawa po ang umiiral na karunungan dito sa sanglibutan. Ang karunungan ng sanglibutan, yun po yung nagmumula sa mga kaisipan ng tao. Kung paano nabuo ang mga libro, kung paano nabuo ang mga itinuturo na hindi naman umaayon sa katotohanan, kundi haka lamang ng tao. Yan po ang karunungan ng sanglibutan. Halimbawa, sa science. Marami ang kumalala natin mayroong isa ng papa noon na nagsasabi na ang sentro ng universo, ang sabi niya, mundo. Subalit, sabi naman ng isang eksperto, ang sentro ng mundo ay araw. Subalit, hindi po sila nanali. Kaya ano pong ginawa doon sa isang eksperto, ipinapatay po ng papa. Pero kalaunan, nung makita nila yung banal na kasulatan, nakasulat ng araw pala nasa gitna. At yan ay bahagi lamang ng Milky Way. Itong solar system na nakapalibot, nakikita din sa mga kamera natin. Kaya po dito sa pag-aaral na ito, yung karunungan ng sanglibutan, base lamang po sa mga pag-aaral. Base lamang sa mga, kagaya ng sinasabi, na ang sanglibutan ay sabing patag lahat. Pero pag malayo ka, bilog, nakasulat din yan sa salita ng Diyos o Biblia. Pero sa pag-aaral ng tao, pantay lahat ang sanglibutan. Dahil nga sa gravity, na lahat ay mula sa gitna, hinihila niya yung bigat. Kaya pag malayo, napabilog. Kaya ganyan po ang kalagayan ng sanglibutan. Kaya kung pag-aaralan natin ang paghahambingin natin ang science, iba po sa karunungan ng Diyos. Sapagkat ang karunungan ng Diyos, kung papapansin natin, pag-aralan na lang natin dahil sa science, tinuro na sa atin ang mga bagay na pawang makasanlibutan. Subalit pagdating sa karunungan ng Diyos, iba po, sapagkat ang karunungan ng Diyos unang-una, ang ating dakilang Panginoon, siya ang karunungan ng Diyos. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Na sapagkat
pagkakaalam ng mga tao, ordinary lang na nakapatay sila ng kriminal na pinahirapan nila. Pero ang ating dakilang Panginoon, ang cross na kanyang ginamit na walang iba siyang pinagmulan ng kung paano nagkasala ang tao. Yung puno na ipinangilan ng ating dakilang Panginoon ay siya rin ginamit na cross na kanyang pinagpakuan. Kaya kung kailan o kung saan nagkasala ang tao, yun din yung kahoy na ginamit na pinagpakuan sa ating dakilang Panginoon. Ganyan po ang pag-aaral niyan. Kaya kung magsaliksik po tayo, marami po tayong malalaman. Sinasabi, yung kahoy na may bunga na pinitas ang bunga ni iba. Kung saan tinukso siya ng diablo sa pamamagitan ng isang ahas, yun din yung kahoy na ginawang cross. At yung dalawang tao na nagpako sa ating dakilang Panginoon, kung maaalala nyo, nagtakda ang ating Panginoon na kinuha niya na hindi nakaranas ng kamatayan, si Elias sa Kasiinog, sila yung nagpako sa kanya sa pamamagitan ni Manumbaw at ni Bernabal na siyang nagpako sa ating dakilang Panginoong Isang Kristo. Kaya po, marami po tayong mapag-aaralan pagdating sa karunungan ng Diyos at ganun din dito sa karunungan ng sanglibutan kung baka sawang-sawa na tayo. Kaya po, sabi ko dito, ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng matanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapot ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay kapitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Totoo po, nung tayo hindi pa natin nakilala ang ating dakilang Panginoon, nung bilang tayo nasa labas ng Israel ay tawag sa ating mga Hintil. Kamangmangan po yun, bakit tayo mananalig? Isang kriminal na ipinapako sa krus, bakit tayo maniniwala doon? Kung wala pa namang banal na kasulatan na magpapatotoo na yun pala, may kahulugan pala, may kaugnayan sa ating sariling pagkatao. At ganoon din sa mga Hudyo. Ipinako nila, katikisuran lang sa kanila. Bakit po? Dahil nga, ang nangunguna noon, mga eskribas at mga pariseyo, sila ang tagapagpatupad, sila ang tagapagtanggol ng kautusan. Ang lumabag doon, nakakatisod na ng kapwa. Kaya ang ginawa nilang katikisuran ang ating dakilang Panginoon sapagkat ayaw nilang mangyari na yung salit-saling sabi ng matatanda. Yun ang ipinapatupad nila. Pero yung tunay na kautusan nagmula sa kay Moises na isinulat sa iba-ibang bahagi nitong banal na kasulatan, hindi nila ipinaliwanag para ganapin, kundi ang ginawa nila kung ano yung mas yung magpabor sa kanila, pabor sa mga eskribas at pariseyo na kahit daliri nila, ayaw man lamang dalawin, kundi ang gumagawa sila ng mga kautusan na ginagawa nilang kautusan ng Diyos ang ayon sa salit-saling sabi ng matatanda at ipinapapasan sa mga Israelita. Kaya ganyan po ang nangyari. Kaya tayo, bilang tayo mga hindi, kamangmangan po ang tingin natin nun. Ngunit sinabi, sa kanila na tinawag maging Hudyo at mga Grigo, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Totoo po, dahil bago pa man nangyari ang langit, bago pa man nangyari nang nilikha ang liwanag mula sa kadiliman, bago pa man nagkaroon ng mga tubig, bago pa man nagkaroon ng bundok, ng lupa, ng lahat ng nakikita sa ibabaw o sa labas ng mundo, katulad ng mga tanglaw, mga bituin, lahat na nauna na ang ating dakilang Panginoon. Siya po ang karunungan ng Diyos. Dahil nagplano po silang maigi kung paano ang gagawin. Kahit na yung kahoy na ipinangilin, nakaplano na rin yun. Subalit dahil nga ang kalagayan ng tao mahina, nagkasala po ang tao. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon ay ipinakikilala po karunungan ng Diyos dahil sa kanilang pagplano at pagsasagawa na ang lahat ng bagay ay nakita ng Diyos na pawang mabuti. Kaya nga, binigyan ng kautosan ang tao at isang utos pangalan nung kay Adan, yung pangingiling lang ng isang puno, hindi na nagawa. Nung panahon ni Moises, ginawang 10. Ano pang ginawa ng ating dakilang Panginoon sa kanyang baba dito sa lupa? Yung 10, ginawa na naman isa. Nauuwi sa pag-ibig.
na mababahagi ang 10 utos. Unang 4, ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip. At yung pagdating doon sa kapwa, igalang mo yung ima't ina, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot. Lahat ng yan na iuwi sa isang kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa makatuwid, ang 10 utos ay nauuwi na lang sa pag-ibig. Na nangangahulugan, tayong mga tao, kinakailangan magpasakop na sa kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon, sapagkat siya na po ang karunungan, siya po ang kapangyarihan ng Diyos na hindi mangyayari ang lahat ng bagay. Na kahit na siya ay pinahirapan, pinarusahan sa isang bagay na hindi niya naman ginawa. Kung titingnan natin, tayo po ang lahat ng may gawa noon, ipinasa na lang natin sa ating dakilang Panginoon. Tayo po ang nagpapako sa Kanya hanggang sa ngayon, na inaalaala natin taon-taon. Kaya po, kung kinikilala natin na ang pagtubos ng ating dakilang Panginoon sa ating kasalanan, ito ay kapangyarihan na kayang patawarin ang ating mga pagkasala, bagamat hindi natin nakita o nasilayan ang ginawa niya. Manalig lang tayo. Kapag naramdaman na natin sa ating sarili na tayo pinatawad, kapangyarihan po yan ng Diyos. Nananalig lang tayo sa kanyang ginawa, naramdaman natin yung biyaan ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga mabibigat na kasalanan. Sapagkat ang kanang-mana ng Diyos ay lalong marunong kay sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kay sa mga tao. Totoo po yan. Sapagkat ang karunungan ng Diyos, ang hinahanap niya yung mga walang kaalam-alam. Yung mga hindi tapos, yung mga tao na mangmang dito sa sanlibutan. Sino po ba ang mga pinili ng ating dakilang Panginoon? Ang pinili niya mga mangingisda. Si Pedro, nag-aayos ng lambat sa si Andres. Ganon din si Santiago sa kasihuan. Pati pa yung iba. Si Nathanael, o kaya si Tomas, lahat na yan. Dalawang Simon. O lahat na yung 12 alagad niya, 2 lang dyan ang profesional. Si Mateo na maniningil ng buwis. O isa nga lang pala eh. Kasi si San Lucas naman, wala na, hindi kasama doon. Kaya po, kung tayo, sinasanay o na nagiging dalubasa tayo ng karunungan ng sanglibutan, kamangmangan po yan sa Diyos. Pero ang karunungan ng Diyos, kung titingnan natin, kung tayo mapagmatas dito sa ibabaw ng sanglibutan, kamangmangan yan sa Diyos. Kung tayo nagpapakumbaba, karunungan yun ng Diyos. Kaya po pinili niya yung mga yung mga taong walang-wala, na wala ng ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Sapagkat yung mga dakila, yung mga meron, maaaring may kahati pa ang Diyos sa pananalig, sapagkat umaasa lang sa pera kung paano gagaling. Pero kung titingnan natin, bago natin galawin yung pera na yan, manalangin muna tayo sa Diyos kung bakit nangyayari sa atin ang mga karamdaman na dinaranas natin ngayon. Marahil ay bunga lamang yan ang pagkakasala natin sa Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman. Na parang kinakalabit lang tayo upang tayo magising ang ating diwa at makilala natin ang Diyos sa ating mga sarili. Sapagkat dahil sa ating pagkakasala, siya rin po ang naglagay ng karamdaman sa ating mga katawan. Kaya sabi ko po dito, sapagkat masdan ninyo ang mga sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi na sa maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao, ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Kaya kung titingnan mo, ang mga pinili ng Diyos ang tagapangaral ng mabuting balita, yung mga walang alam, na hindi dinadalubhasa yung pag-aaral ng sanglibutan. Sapagkat yung nag-aaral dito sa ilaw ng sanglibutan, hindi naman po kasi tinuturo sa mga pamantasan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang tunay po na nagtuturo yan, walang iba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nag-uudyok yan sa pag-iisip ng isang tagapangaral. Na kahit na
Mababa lamang ang level ng pinag-aralan, subalit kapag pinupuspos ng Espiritu Santo, tunay na pong gagamitin para ang salita ng Diyos maibigay ng buong buo, sapagkat yung nahasa na sa karunungan ng sanglibutan, nasa samahan ng karunungan ng sanglibutan ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na mababa sa sanglibutan, ang mga bagay na manghamak ang pinili ng Diyos. Totoo po, upang walang laman ang magmapuri sa harapan ng Diyos. Wala po tayong maipagmamalaki. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki na tayo nakatapos ng masteral sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi kung ano lamang yung ipinagkalog ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun na po yung pinakamaganda, sapagkat yun ang karunungan ng Diyos. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay nagmamapuri sa Panginoon. Kaya po, kung tayo po ay magmamapuri, purihin natin ang Diyos. Tanging siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Lahat hinuhugot lang natin sa Kanya. Lahat nanggaling lang sa Kanya. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang ating sarili. Na dahil sa tayo tinawag, pinaglalooban na tayong mangaral ng mabuting balita, pinaglalooban na tayong tumulong sa ating kapwa na nangangailangan. Hindi po lahat nanggagaling sa sarili nating kalooban, kundi iyan ay habag lamang ng Diyos. Pagkaawa ng Diyos na tinawag tayo sa mulang walang kabuluhan, lugar ng pamumuhay, tinawag niya tayo at inilagay niya tayo bilang kanyang sisidlang hirang upang ipalaganap ang mabuting balita sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, ang karunungan ng sanglibutan, kamangmangan sa Diyos. At ang kamangmangan ng sanglibutan ay karunungan ng Diyos. Sa makatuwid, huwag po natin sasabihin, bakit sinasabing mangmang ang Diyos? Sapagkat hindi naman gumagawa ng kasamaan ng Diyos. Ibig sabihin, pagkasamaan, kamangmangan niya sa Diyos dahil hindi kahit kailan ginawa niya yan. At ang karunungan ng sanglibutan ay gumawa talaga ng kasamaan. At ang kamangmangan ng sanglibutan, siya naman karunungan ng Diyos na kung titingnan mo, walang saysay lahat ang mga bagay. Pero pagdating sa karunungan ng Diyos, kapag inulat sa ating mga pag-iisip sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mauunawaan natin kung bakit mayroong tumutubo yan sa ating likod bahay. Akala natin damo, yung pala kailangan pala natin. Doon palang namamalas na natin na karunungan ng Diyos, bakit siya nagpatubo ng ganyan. Bakit may gulasiman? Bakit may tawa-tawa? Bakit may parangis? Akala natin damo. Yung pala, pinatubo niya in preparasyon bago magkasakit ang tao, kailangan pala natin yung ilaga. Diyan pa lang, malalaman na natin kung gaano ang karunungan ng Diyos. Subalit sa atin, karunungan ng sanglibutan, damulan yan. Kaya po, pagpurihin nawa natin ng Diyos at naway sa oras na ito, ano man po ang ating mga kahilingan, karamdaman man o masolve ang mga problema, sakit-sakit ng katawan, idulog lahat natin yan sa Diyos. Huwag po tayong magtitiwala o aasa sa aming kakayahan, sapagkat kami tao rin na wala kaming kakayahan magpagaling. Ang Diyos lamang ang nakapagpapagaling. Kami po ay pinagkalooban lamang upang tayo magtipon-tipon sa buok na ito para sa pangangaral ng mabuting balita at pagtutulungan nang sa gayon tayong lahat purihin natin ang Diyos dahil sa kanya rin sariling kapangyarihan, sariling kalooban. Kaya po nagkasama-sama tayo sa buok na ito. Salamat at isang magandang hapon sa bawat isa.